Nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikibata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikibata, kahit magkibit-balikan, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot-galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda, agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Ang ating agenda, hindi po lingid sa ating kaalaman ang nangyayaring pagbabago sa ating panahon. Kaya naman po isang seryosong usapin ang pangangalaga sa ating kapaligiran. Paano nga po ba natin higit na mapoprotektahan ang ating kalikasan? Abangan po ang mga detalye sa ating agenda report. Isang makabuluhang talakayan naman tungkol sa selebrasyon ng Earth Day ngayong taon ang hatid po sa atin ng Agenda 1-on-1. Kasama po si Mr. Bert Guevara, President ng Earth Day Network Philippines Incorporated. Ako po si Joel Villanueva at ito ang ating agenda. Yung dating master's bedroom nila, nakikita nyo, ayan lubog na sa tubig. Sa iba't ibang panig ng mundo, mapapansin po ang unti-unting pagkasira ng ating kapaligiran at kalikasan. Ano-ano nga po ba ang mga peligrong dulot nito? Panoorin po natin ang agenda report. Hindi biro ang pinagdaanang kalamidad ng ating bansa noong taong 2013. Nariyan ang pananalanta ng malalakas na mga bagyo tulad ng Typhoon Yolanda. Dagdag pa ang malawakang mga pagbaha sa iba't ibang probinsya at maging mismo sa Kamaynilaan. Bunsod ng mga ito, sinasabing mas ramdam na natin ngayon ang mga epekto ng climate change o pagbabago sa klima. Isa ito sa malalaking suliraning pangkalikasan na kinakaharap hindi lamang ng ating bansa, kundi maging ng buong mundo. Ang mga lugar na dati hindi binabaha at tinatamaan ng malalakas na bagyo, ngayon nakakaranas na ng hagupit ng masamang panahon. Palakas na rin ang mga bagyong tumatama sa kalupaan ng Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ng World Bank, isa ang Pilipinas sa mga bansang pinakaapektado ng matinding pagbabago sa klima. Base sa mga datos, malaki ang epekto nito sa sektor ng agrikultura, lalong-lalo na sa pangisdaan at sakahan. Imbis na mape-predict natin kung hanggang anong dapat buwan yung magtatanim, anong dapat na buwan na mag-aani. Kapag nag-uulanin na yung panahon, lalo pa naapektuhan ng nagbabagong klima, nahihirapan na ngayon yung mga mangingisda o yung mga magsasaka na paano ba ipe-predict kailan dapat mag-aani, ano ang dapat ang klase ng punla o anong dapat yung kanilang ipaplant. Kapag masyadong mataas ang sikat ng araw o matinding pagtuyot or matinding pag-ulan, hindi natin masasabi na hindi naaapektuhan yung ani. Maliban dito, dahil sa pagbabago ng klima,
pinangangambahan rin ang unti-unting pagtaas ng level ng tubig sa dagat o ang tinatawag na sea level rise. Ayon sa pag-aaral ng World Meteorological Organization, isa ang Pilipinas sa malubhang maaapektuhan ng pagtaas ng tubig sa dagat. Maraming lugar ang sinasabing maaaring mabura sa ating mapa. Isa ang Malabon City sa mga lugar sa Kamaynilaan na nakakaranas ng mga peligrong dulot ng climate change. Sa Barangay Dampalit, kapansin-pansin ang mga kabahayan na apektado ng unti-unting paglubog ng lupa dahil sa mga pagbaha. Isa na riyan ang bahay ng pamilya ni Michelle. Sa pagdaan ng panahon mula sa isang magarang bahay, kapuna-puna ang pagkalubog ng malaking bahagi ng kanilang bahay. Siya yung pinakamaganda nung araw, siya rin yung pinakamataas ng bahay nung araw. Sa taon ng lumilipas, naiwan siya na rin yung every year. Na tumataas na siya ng halos, una, ganito lang, ano lang ng bukong-buko. Every year, umano na siya hanggang sa, ayan na, hindi na lumabas yung tubig. Ayon kay Michelle, hindi na nila napapakinabangan ang unang palapag ng kanilang bahay. Dahil sa mataas pa ring tubig baha, tila isang malaking aquarium na ito ngayon. Yung dating master's bedroom nila, makikita nyo, ayan na, lubog na sa tubig. Hindi na siya master's bedroom. Naging fish pan na siya. May pumapasok na mga isda, mga tilapia, alagaan na lang namin para wala namin kasi pangontra din namin sa lamok. Yan, yung tinutungtungan mo na yan yung pinakalababo nung araw. Yan yung dating lababo namin. Ngayon, tungtungan na lang namin siya. Abot na siya ng tubig. Hindi na siya katulad na magagamit na lababo. Kasi talagang halo talaga ng fresh water at lupa yon. Hindi naman siya buong lupa lang. So dahil nga inaangkat natin yung tubig, talagang lalong bababa din yung lupa kasama niya. So hindi pa yun hindi pa nga yun problema ng nababagong klima. Pero dahil nga tumataas pa yung tubig dagat at low-lying na nga yung mga tulad ng Malabon, Navotas, Caloocan, talagang lalo pang lumalala ang sitwasyon. Sa buong mundo, tinukoy ang Maynila bilang pangalawa sa mga pangunahing syudad na pinakadelikado sa mga panganib na dala ng climate change. Ito ay ayon sa pag-aaral na isinagawa ng British consultancy risk firm na Maplecroft. Naniniwala naman si Assistant Director Teresita Oliva ng Miriam College Environmental Studies Institute na ang mundo natin ngayon ay malayo na sa kalagayan nito, ilang dekada na ang nakararaan. Now, which is mainly caused by the effect of anthropogenic activities. Sometimes they're not able to function as well. So yung mga ecological functions that they're supposed to give us, that is supposed to be a gift to the human beings and to other creatures here on Earth, we sometimes cannot experience it, and on the other hand, we experience the devastating effects of climate change. Dagdag pa niya, hindi dapat ipagwalang bahala ng mga mamamayan ang unti-unting pagkasira ng ating kalikasan. Nakikita naman natin doon sa mga nangyayari na sa konting bagyo, nilalandslide na, konting ganyan, baha na, ganyan. Bawat isa po sa atin ay may papel na dapat ginagampanan sa pagpapabuti ng ating kapaligiran. Ano-ano pa nga po ba ang maaari nating iambag upang makatulong sa ating inang kalikasan? Nagpapatuloy po ang Agenda Report. Isang seryosong usapin ang unti-unting pagkasira ng ating kalikasan na dulot ng pang-aabuso at kapabayaan ng marami.
Kung kaya't mainam na sa atin rin mismo magmula ang mga hakbang upang sagipin ang ating inang kalikasan. Samot-saring mga programa ang isinusulong ng ating gobyerno at maging ng mga pribadong sektor upang paigtingin ang kampanya para sa pagpapanatili ng ating kalikasan. Isa na riyan ang GeoFarm sa Pangasinan na maliban sa organic farming ay aktibo rin sa pagtuturo sa mga estudyante ng tamang pangangalaga sa kalikasan. Taon-taong nagsasagawa ang GeoFarm ng Eco Camp kung saan tinuturuan at sinasanay ang mga kabataan ukol sa waste management, nature survival at disaster preparedness. Pagdating sa farm, ang pinapakain namin sa aming mga guests, yung pinoproduce namin o yung mga organic products. So it's actually a lifestyle change. So the best way to save the planet is starting with your choice. Are you supporting the organic movement that are reviving the earth? Samantala, may mga kababayan naman tayong aktibo sa pagre-recycle ng mga patapon ng gamit. Ang ilan sa ating mga basura ay pwede pang muling gamitin at pagkakitaan. Ika nga, may salapi sa basura. Ito ang paniniwala ni Roma Agsalud, co-owner ng Pop Junk Love, isang online store na nagbebenta ng iba't ibang accessories na gawa mula sa basura. Lahat ng item na ginagawa namin, ang una naming focus is what items can we reuse para ma-upgrade yung value niya into another product. We design shirts by using pins. So maglalagay kami ng pins sa shirt. And yung mga pins na yon made out of old toys. Tapos yung mga accessories namin made from old toys. Made from things you just see at home na hindi mo maiisip na gawing accessory. Like for example, buttons, zippers, safety pins, mga tansan. Sa kanilang pagiging malikhain, ang mga patapon ng materyales ay nagagawang kapaki-pakinabang muli. Patok sa marami nating mga kababayan ang mga produktong gawa ng Pop Junk Love. Ayon kay Roma, higit pa sa layuning kumita, nais rin nilang magkaroon ng kontribusyon sa pangangalaga sa ating kalikasan. Nakikita naman natin doon sa mga nangyayari na sa konting bagyo, nilalandslide na, konting ganyan, bahana, ganyan. So, sobrang importante na in our own way, nakakatulong na tayo. Samantala, ang mga water hyacinth o maging mga water lilies ay alam nating nagiging sanhi rin minsan ng pagbara sa ilang mga pangunahing ilog sa bansa. Ngunit sa halip na itapon, para sa Taguig Water Lily Livelihood Foundation, ito ay pwedeng gawing kapaki-pakinabang. Sa tulong ng TESDA, ang mga di pinapansing mga water hyacinth ay ginagawang mga handicrafts katulad ng bags, baskets, bayong, kurtina at maging mga furniture. Maliban sa dulot nitong benepisyo sa ating kapaligiran, hatid din ito ay magagandang trabaho para sa ating mga kababayan. Well, actually before, ang ginagawa lang natin dito, bayong. But later on, yun nga, yung sinelas, and then nakagawa na rin tayo ng picture frames, nakagawa na rin tayo ng mga Christmas balls, ayan. Nakagawa na rin tayo ng mga boxes na laminated with water lily. And a lot more. Dito, ang pinaka-ano namin, favorite wordings namin dito Save Mother Earth, no? So, kumbaga nga nakatulong ka na sa kalikasan, nakapagbigay hanap buhay ka pa. Ngayong buwan ng Abril, muli na namang idaraos ang Earth Day celebration sa buong mundo. At dito sa ating bansa, ang pagdiriwang na nilalahukan ng iba't ibang mga grupo at individual ay sinisigurong magiging mabunga at makabuluhan. Pero higit pa rito, importanteng lubusang mabuksan ang kamalayan ng mga mamamayan sa halaga ng pangangalaga sa ating kalikasan. Sapagkat ang pagsagip sa ating kalikasan ay mahalagang maisabuhay ng bawat isa sa atin hindi lamang ngayon, kundi maging sa mga susunod pang henerasyon. Pag lahat ginagawa natin yung tama, wala tayong babantayan masyado, wala tayong lilinisin masyado.
Mapalad po tayo at kasama natin ngayon si Mr. Bert Guevara ng Earth Day Network Philippines Incorporated upang samahan po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Sir, magandang umaga po and welcome. Magandang umaga sa iyo. Sir, siguro yung una ko itatanong, no? Ito tuwing buwan ng Abril, talagang patok na patok yung pag-celebrate ng from Earth Hour to Earth Day. And siguro yung sa payak na pananalita, bakit ba ito sineselebrate at bakit ba mahalagang ginugunita natin yung pag-alala sa ating Mother Nature? Alam mo, Joel, yung kasing mga maliliit na mga gawain, no? All over the Philippines, all over the world, kailangan magkaroon man lang ng isang araw man lang na bibigyan natin ng konting special attention. Yun yung Earth Day. Yes. So maraming ginagawa, hindi naman April 22 lang. Yes. It's the whole year. Na ang dami-dami, may nagkakamatay pa nga, yung mga pinapatay na mga forest guards, mga tao na nagpapakabayani para lang bantayan yung mga... dapat mabigyan man lang konting na memorial. Tapos yung mga naghihirap na bantayan yung dagat, mga bantay dagat, bantay gubat, bantay basura. Lahat yun, mabigyan mo lang ng konting ng araw na sila ay binibigyan ng pahalaga ng lipunan. Yan ang direction ng Earth Day. Now, on the side, lalagyan siyempre na konting dagdag na kamulatan. Ano ba yung mga dapat talagang bigyan ng atensyon? Yes. Yung maduming hangin, maduming tubig, maduming baso sa kapaligiran, polusyon, etc. Lahat yan, kailangan siyempre taon-taon magkaroon man tayo ng karagdagang kaalaman, karagdagang mga programa. Dahil lahat tayo apektado dito. Lahat tayo. Bahay natin to eh. Yes. Isa lang ang ating tahanan. Yung planeta natin, isa lang. Sa payak na pananalita, ano ba itong climate change? Lumalala ba ito? Gaano kalakas yung paglala nito? At ano ba yung mga pupwede natin gawin? Para sa simple paliwanag, lahat ng ginagamit nating langis, nung araw nakabaon lahat yan. Yes. Yung ating ginagamit na Minerals. mga minerals, nakabaon lahat yan. Yes. Ngayon, sa haba ng magmula 1950, ng industrial age, hanggang sa ngayong panahon, ilang taon yan, binungkal natin lahat yon. Sinunog natin lahat yung oil, ginamit yung mga mineral na yan, lahat. Saan pupunta yan? Meron niya epekto ngayon sa tubig, sa hangin. Hanggang na-discover natin, meron pala tinatawag na greenhouse gas. Yun yung hangin na nagiging parang kumot, kinukumutan yung buong planeta. Nagpoprotekta sa buong planeta. Kumakapal masyado. Nung araw, okay lang yan kasi labas-pasok lang yung mainit na temperatura. Yung init ng araw, lumalabas ulit. Kinumutan natin ng iba't ibang klase mga gas. Naging kumot ngayon, naipon ngayon yung init. Pero yung init na yun, ano lang yan, mga 1 degree for every, palagay mo, 5 years or 10 years. 1 degree lang, centigrade. Pero yung 1 degree na yun, ako, pag umabot ng 2 degrees yun, yung bagyo nating Yolanda, wala yun. Magiging parang natural na lang na gano'n. Oo, ano yun, regular na. Yung mga El Nino, regular na rin yan. Yung mga bagyo natin, lahat ng tubig, matutuyo, akit sa alapaap. Pagbagsak naman, parang ondoy. Yes. Magiging regular na rin dahil tinutuyo mo. Saan pupunta yun? So maraming lugar na tuyo-tuyo, mapupunta naman sa mga lugar na basang-basa, babahain. Yes. Extreme ngayon yung... Yan ang sinasabi, extreme weather. Extreme yung bagyo, extreme yung tagtuyot, extreme yung init, extreme yung lamig. Yun yung climate change. And sir, ito ngayon na binabanggit po ninyo, no? Ang nakakatuwa ho, yung meron kayong ganitong advokasya na lahat tayo pupwedeng maging part. Meron tayong magagawa at hindi pa huli ang lahat. How can Juan de la Cruz be part of this? At ano ba yung mga pupwede niyang gawin para makatulong dito sa ating advokasya? Maraming, yan ang magandang tanong. Kasi ayokong pag-usapan yung masyadong malalaking project. Doon lang sa mesa natin muna sa mesa, kinakain. Gawin natin mga 3 to 4 days a week, huwag na tayong magkarne. Yung karne kasi, para magpo-produce ka na 1 kilong karne, o mga hamburger, beef, pork, katakot-takot na feed, ang dami mong punong pinuputol, ang dami mong tubig na ginagamit, ang dami mong kilometro para ma-transport lang yun. Nauubos yung resources para lang ma-produce mo 1 kilong karne. Pati yung pagbili niya naman ng gulay, kung maaari piliin niyo yung gulay na hindi bugbog sa chemical. Sa chemical. Dahil yung chemical na... Mga organic. Na pag tuwan-tuwa tayo, mura, galing sa... malaki. Malaki. Yung ginamit na chemical dyan, tagas lahat sa dagat. Sa ating pagpunta sa eskwelahan, sa opisina,
mas maganda, ako nga, gusto ko nga nakakita ko ng foldable bike Gusto ko sana ilagay nga sa likod ng, para pagparada ko na lang, yung natitira, pwede na lang ibisikleta. Tapos yung ating pagpili ng mga binibili, kung maaari, buy local. Yes. Huwag natin masyadong, kasi pag pinitronize natin yung mga imported, para makarating imported sa atin, ang katakot-takot na gasolina inabot niyan, ang ginamit para makarating yung produkto dito. Gumagamit tayo ng public transport. I'll give you an example sa Paris. Imbis na number coding sila ng hati-hati yung 5 araw, 50% yung pwede ka lang kalahati ng kotse, hindi pwede ng Lunes. Tapos kalahati Martes, hindi pwede. In 3 days time, nawala yung smog. Ibig sabihin, pag ginusto pala ng tao, nag-cooperate sila sa programa na huwag gamitin yung kotse, mag-public transport lahat. Gumana yung sa Paris yun. Just At last sir, week. ang sinasabi nyo rin na everyday living, pwede nating i-apply, no? Pwede tayong makatulong sa bawat oras ng ating buhay, may ginagawa tayo, we can actually be part of this advocacy. May dalawang word dyan, sa English nga lang. Yung isa, climate change mitigation. Yung climate change mitigation, trabaho pala yun ng national government. Gagawa sila ng mga programa para mabawasan yung yung epekto. Pero yung adaptation, yung dapat lahat ng tao dapat yung lifestyle nila, para sumasabay na doon sa bagong like yung synchronize mo. Like yung agriculture, yung agrikultura natin. Dapat baguhin na yung pagtatanim, itugma na doon sa kung kailan babagyo. Nag-iba na ngayon ang takbo ng bagyo Dahil din sa climate change. Dahil sa climate change. Pati yung tanim, wag na dapat yung mga masyado tinatamaan ng mainit na araw na tutuyot lang. Damihan na yung dapat yung mga nasa ilalim ng lupa, yung mga root crops. So pati yung agrikultura natin, nagbabago na ngayon kasi nga yung epekto niya sa klima natin. Dapat lahat ng tao nagpa-participate. Mas malaki ang epekto, ang paniwala ng Earth Day kasi, mas malaki ang epekto pag lahat tayo gumawa ng maliliit na bagay araw-araw. Yes. Compared sa isang, kunyari, Earth Day lang. One day lang. Walang epekto yun. Wala. Kailangan everyday. Kaya ang tema namin, mag-change yung lifestyle natin. ang tema namin talaga sa Earth Day, everyday, everywhere, for everyone. Yung nangyayari sa natin, sa bansa natin, ang tao minsan naghahanap ng kulang lang kasi sa edukasyon. Palaging tanong sa amin sa Earth Day, ano ba pwede namin gawin? Yun nga kailangan araw-arawin natin yan para maging habit na, kunyari, yung pagdala lang ng reusable bag. Ang problema nga, it takes time para baguhin ang habit ng tao. Pati yung basura na inaano ng Earth Day ngayon. Gusto namin, lahat ng tao, bago magtapon, magbibigay kami ng incentive para lahat ng tinatapon mo, hindi mo itatapon sa basurahan. Yes. Itatapon mo sa ibang lugar. Ngayon, yung collection system kasi ngayon, masyado centralized sa truck. Ang gusto namin magkaroon ng collection system, ang tawag namin doon, incentivized collection. Yung binibigyan ng insentibo, yung collection, parang tao, ultimo yung mga refill pack, yun ang dumadami ngayon. Yung dati nakabote, yung dati nakabote, nakalata, naka-hard plastic, naging malalambot na lalagyan na lang ngayon, refill pack lahat, sachet. Yan, ginagawa namin paraan ngayon para lahat pati marirecover. Na-discover din namin, ang dami pala natin tinatapong pagkain. Ang dami natin nagugutom tao na gustong naghanap ng livelihood na simple, na pwedeng ipagpalit yung mga i-recover nila itong mga refill pack na to. Ipagpalit sa pagkain. So, kailangan namin ng tulong ng TESDA. Kung maaari matulungan kaming makahanap ng mga trainee na magluluto nito, gawing pudding, gawing mga kung ano ng mga Actually, luto. yung ginagawa ho namin yan pagka may mga dun sa mga evacuation centers, pati yung mga commercial cooking, dun ho dinadala, nagiging practicum na nila. But sir, this year, itong Earth Day celebration, ano ho yung bago at ano yung dapat nating abangan dito sa celebration na ito? Ang gagawin namin sa buong Pilipinas, lahat ng SM Mall magkakaroon ng Eco Fair ng Earth Day celebration on April 22 sa 46 malls ng SM. So doon pupunta lahat ngayon, iimbitahin ngayon lahat ng local government na malapit doon sa mall, yung mga businesses na may mga produkto, may mga dadalhin lahat doon. At bibigyan sila ng libreng venue para i-display, para mga tao na napupunta sa ordinaryong araw sa mall, makikita may mga talk doon, may konting video.
para lang awareness nga. Napakalaki kasi nung halaga nung kaalaman, no, yung awareness ng ating mga kabayan. Yun ang gagawin namin this year, nationwide bigla, na nakasenter sa urban area, siyempre, para lang to raise the awareness. Sir, gaano ka-importante, binanggit nyo kanina yung local government units, no? Gaano ka-importante na ma-engage sila, no? Mula sa barangay level, sa municipal, city level? Yan ang yung kung maaari, unang-una ang national government, wag sana ang local government, magko-kontra. Kasi minsan yung programa lang, minsan kontra dun sa pangkaraniwang magagandang direksyon ng environment. Yes. Dahil may mga iba't ibang mga interest na tumatakbo. Example ko na, mining. Nagkakaroon tuloy tayo ng hindi pagkakasundo yung civil society saka yung gobyerno. Kasi kung ano yung mga lugar na dapat na ecotourism na lang at wag na sirain yung agrikultura, napapayagan yung mining. Yung mining, minsan wala sa lugar. Yes. May responsible mining, pero karamihan ng mga tinitira natin yung lalo na yung mga small and yung illegal. Minsan, hindi na rin illegally nag-ooperate. Yan ang mga sinasabi kong dapat mag-cooperate una ang gobyerno. Wag na muna gumawa ng mga sitwasyon na nakakasama sa environment. Pangalawa, sila mag-lead, yung mga mayor, mga barangay captain. Pero kailangan din bigyan natin sila kailangan natin local champion, isang champion governor, champion mayor na sa environment to show the way. Sir, siguro yung for lack of time, tatanong ko lang yung huling katanungan ko, bakit mahalaga na ma-engage natin si Juan de la Cruz dito sa agenda ng pag-ingat at giving back to Mother Earth? Well, siguro pinakasimpleng paliwanag diyan, parang peace and order yan. Sabi ng PNP, hindi ho kaya namin bantayan ng buong Pilipinas, kailangan namin ng volunteer na mga citizen. Ganyan din sa environment. Hindi kaya bantay ng DNR buong Pilipinas. Yes. Kailangan, hindi lang pagbabantay, pagtatanim ng puno, pagbawas sa basura, lahat yan. Ang sikreto lang yung citizenry, pangkaraniwang Juan de la Cruz. Pag lahat ginagawa natin yung tama, wala tayong babantayan masyado, wala tayong lilinisin masyado. Coastal cleanup tayo ng coastal cleanup, tapon ng basura ng mga barko at yung mga nasa gilid ng dagat. Wala, tao din yun eh. Kaya may Earth Day, para man lang kahit paano, once a year, marinig na kami sa media na ito, nag-iingay na naman kami. Ma-remind tayo bago lahat. na tayo. Wala, iisa lang ang ating bahay. Dudumihan ba sarili mo sa sala? Yes. Hindi. Malinis ang sala mo. Paglabas mo naman. Ganun din. Ang dumi. Kaya Earth Day, sabi natin, maging malinis tayo sa pang-araw-araw na buhay natin, sa ginagamit natin sa sasakyan, damit, pagkain, lifestyle. Gawin natin earth-friendly lahat. And sigurado, pag ginawa natin lahat yan, may mangyayari sa atin. Magkaisa tayo at magtulong-tulong. Yes. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo and God bless you. Tutok lamang po kayo at magbabalik po ang ating agenda. Ang pangangalaga po sa ating kalikasan ay responsibilidad hindi lamang ng ilan kundi ng lahat ng mamamayan. Sapagkat ang kalikasan po ay ating tahanan. Naway panatilihin natin ang kagandahan, kaayusan at kalinisan nito ng katulad ng ating mga sariling tahanan. Sa pamamagitan po nito, hindi lamang tayo ang makikinabang, kundi maging ang mga susunod pang henerasyon. Ito po ang ating naging agenda. Ako pong muli, si Joel Villanueva, na nagsasabing sa agenda nating ito, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Araw-araw, nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikipata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkipata, kahit magkibit balikat, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan,
naman sa bawat kibot galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin.